Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping gawaing bahay na nakakaumay. Yes, friend, ikaw ba ay pagod at umay na rin sa mga gawaing bahay na halos ikaw lang ang gumagawa? Pakasipag naman yan! O baka naman pwede nating sabihin na hindi ka masipag. Wala ka lang choice. Kawawa naman ito. Oo, walang ibang maasahan sa kanilang tahanan. Alam mo, magigets ko pa kapag pagod na pagod ka ng mag-asikaso or mag-ayos ng bahay ninyo kapag mag-isa ka lang eh. Diba kasi wala talaga ibang gagawa niyan kundi ikaw at ikaw. Kumbaga, kalat mo, linis mo. Pero, kung ikaw naman yung tipo na merong kasama sa bahay, may pamilya, may kadorm, may jowa, tapos hindi pa rin nila magawa yung dapat nilang gawin sa loob ng tahanan, knowing na ikaw nagtatrabaho tapos sila nakatenga lang naman most of the time sa bahay, sakit nga sa ulo yan. Diba? Imagine naalis ka ng bahay ninyo makalat kasi may mga tao. Tapos pag uwi mo, ine-expect mo na pagkagaling mong trabaho, hihiga ka na lang sa kama mo, pero hindi. Yung kalat na dinatnan mo, pag uwi mo, dumoble pa. Diba? O, mapatanong ka, sa 8 hours ko sa trabaho, sabihin na nating 10 oras, na wala ka sa bahay ninyo, anong ginagawa nila? Diba? Imbes na mag-asikaso, imbes na maglinis, nagdagdag pa ng sakit sa ulo. Kaya alam ko, gets ko yung nararamdaman mong frustration na nauumay ka na. Na para bang halos lahat ikaw lang talaga yung gumagawa. Sinipagan mo rin kasi siguro masyado, no? Na para bang umaasa sila na, ay may tagalinis naman tayo. Ay, siya na yung gagawa niyan. Pag uwi niyan, siya magliligpit. So, totoo nga kasabihan ng mga matatanda. Ang batang masipag, paglaki, maraming inaatupag. Deserve mo rin yan. Charot lang. Well, ganun talaga mga yes friend, no? Knowing na kapag lumaki ka sa isang tahanan, kung saan ay sanay ka, diba, na kumilos, na ikaw yung gumagalaw, kusang loob na hindi na kailangan pang manduhan, na hindi parang robot na disuse na gagalaw lang kapag inutusan, hahanap-hanapin mo talaga yung kalinisan ng tinitirahan ninyo. At hahanap-hanapin mo yung pagkilos, paggalaw sa loob ng bahay ninyo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na napapagod, na hindi mo na kailangan ng tulong. Marami kayong nakatira dyan eh. Sabihin na nating 1 or 2, more than 1 ang nakatira sa tahanan na yan. Kaya naman expected na lahat ay kikilos, lahat may role na gagampanan. May tagahugas ng plato, may tagawalis, may tagalaba, may tagatanggal ng alikabok, may tagaayos ng kama. Kung ganun lang sana ang sistema, edi sana masaya. Edi sana well assigned yung mga dapat gawin sa bahay. Edi sana lahat may forte, di ba? Like, forte ko maglinis ng bahay all around. General cleaning kumbaga. Kaso inangkin mo pala lahat yon. General cleaning yung sayo. Tapos sila wala. Tagakalat lang, ganon. Di ba? Mas masaya sana kung lahat kayo may kanya-kanyang toka. Tsaka siguro, by this year, and so on and so forth, nasan taon na ba tayo? 2026 na. Tapusin na natin yung connotation na kababae mong tao, burara ka. Kababae mong tao, hindi ka masinop. Kababae mong tao, kalat-kalat ka. Siguro regardless, no? Regardless of the gender of a person, dapat lahat tayo marunong magsinop, marunong mag-ayos, marunong sa gawaing bahay, 'di ba?
Kasi hodang lalaki, babae, bakla, tomboy, bisexual, metrosexual, lahat yan dapat tao okay, di ba? Malamang sa malamang may tirahan ka and part of it, alam mo dapat linisin yung tirahan mo na yun regardless of your gender. Pag babae, dapat sa kanya lang yung paglalaba, siya lang dapat yung marunong mamalansya. Pag lalaki, siya lang yung karpintero, tagapukpok, sa mga sirang muebles. Dapat nga as much as possible all around tayo no? Kung kaya lang naman, kung willing lang naman tayo matuto. Kasi paano kung mag-isa ka na lang sa buhay? Paano kung mag-isa ka lang sa bahay? Tapos lalaki ka. Nakasanayan mo yung sabi-sabi, yung social construct na idea na ay pag lalaki dapat hindi naglalaba, hindi na mamlansya. Paano kung wala kang kasamang babae sa bahay ninyo? Ano na lang itsura ng bahay mo, di ba? Pero in fairness naman, no, speaking of, based on my observation, sa panahon naman ngayon, may mga mitikuloso at masela na rin na karamihan sa kalalakihan, di ba? Bihira pa siya, no? Hindi pa lahat. Pero marami na rin yung marunong mag-ayos ng bahay. Hindi nila pinapaubaya lahat sa babae o sa nanay nila, sa mga ate. Kasi kaya na nila, 'di ba? Aware na sila na dapat kahit lalaki, babae, dapat banidoso, dapat maayos sa sarili, maayos sa bahay. Kaya naniniwala ako na nakadepende rin talaga yan sa sa kinagisnan mo at sa natutunan mo sa una mong tahanan. Yun talaga yung magiging standard mo kahit saan ka man dalhin. 'Di ba? Kasi kung lumaki ka sa bahay na sabog-sabog, kalat-kalat, hindi organisado, wala, sanay ka talaga sa ganun. Doon ka komportable. Yun yung pabor sa'yo. Yun yung hahanap-hanapin mo. Pero kung lumaki ka sa isang lugar na maayos ang lahat, tinuruan kayong maglinis, maging organized, then madadala mo yan kahit saan ka magpunta. Ito yung mga masarap ka sleepover. Masarap ka sleepover yan. Sila yung mga nag-volunteer na magligpit ng kama, maghugas ng pinggan. Diba? Ultimo, pag kumain ka sa restaurant, maikilatis mo agad kapag ang isang tao ay malinis, may courtesy sa mga tao sa paligid niya. Alam nilang gawin yung konsepto ng Clego. Oh, alam mo ba yung Clego? Hindi mo alam yung Clego kasi hindi mo ginagawa. Charot. Ginudge naman kita agad, no? Sige, si Clego, para po sa mga hindi nakakaalam, meaning, clean as you go. Meaning, pag kumain ka sa restaurant, yes, nagbayad ka, pero hindi naman ibig sabihin no na yung pinagkainan mo, iiwan mo na lang basta-basta. Manong kahit papano. Kahit papano. Hindi kita inuobliga, pero kahit papano, ayusin mo yung pinagkainan mo. I-arrange mo yung mga plato. I-arrange mo yung mga baso. Punasan mo yung mga kalat na sausawan sa lamesa na ginamit ninyo. Kahit papano. Makakatulong ka na doon sa mga nagtatrabaho sa restaurant na yun. Although binayaran mo yung pagkain, yung serbisyo. Pero kahit papano, makakatulong ka sa ibang tao. Kahit papano, malinis yung daratnan nung susunod na kakain sa'yo. Kakain sa'yo? Sana all. Diba? Dito natin makikita yung disiplina at yung pagiging responsable, no? Kahit papaano sa kung paano tayo gumalaw. Sa kung paano natin ipresenta yung sarili natin. Kasi marami pa rin ngayon, kapag nakasama mo sa bahay, makikita mo kung saan-saan na lang hinahagis yung brief kapag maliligo na. 'Di ba? Tapos kapag hinubad yung brief, yung tipong hindi man lang itiklop. 'Di ba? Kahit paano, 'di ba? Ayusin mo yung pagkakalagay doon sa hamper. Yung iba kasi yung talagang, ano ba yung tawag doon? Yung gulanit na yung brief, yung hinubad tapos nagusot-gusot, alam mo yun? yung nagpaikot-ikot yung brief. Halatang romolyo mula sa bewang hanggang sa talampakan. Tapos ganun, i-itcha na lang kung saan-saan. Diba, isa yun isa yun sa mga maliliit na bagay na masasabi natin kung maayos ka bang tao. O para sa mga kababaihan, yung mga gamit na pasador, yan.
Basta itcha na lang sa basurahan, nirorolyo din po yan. Oo, mahilig sa Shanghai pero magrolyo ng napkin ayaw. Diba, kahit man lang sa mga simpleng bagay katulad nito, no? Maging maayos tayo. Malaking tulong na yon para sa mga talagang kumikilos sa bahay. Sa mga talagang nag-aayos. Sa mga talagang may pakialam sa kalinisan. Tsaka nakakahiya sa iba, isipin mo, kapag magpapapunta ka ng bisita, payag ka nun. Sa labas pag nagkikita kayo, ang bango-bango mo, ang presko-presko mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mong pumorma sa labas. Pero pagpasok ng bahay mo, mapapatanong sila, dito ka ba talaga nakatira? Diba? Malayo yung facade mo. Facade! Ang arte. Malayo yung pinipresenta mong itsura versus sa bahay mo kung saan ka nakatira kasi hindi mo inaayos kung saan ka natutulog. Diba? Pagbangon mo sa umaga, wala na. Kakalimutan mo na. Ang dahilan mo higaan ko rin naman yan mamaya. Magugulo din. Wow. Huwag ka na kumain kasi idudumi mo rin naman. Diba? Nako, tsaka ito pa also naniniwala din talaga ako na wala sa kahirapan o wala sa yaman yan. Kahit mahirap, pwede pong maging masinop at maayos sa tahanan. Napaalala yan hindi pwedeng idahilan na mahirap kasi kami kaya ganito yung bahay namin, sabog-sabog, gulo-gulo. Hindi. Ako naniniwala ako na kahit mahirap kang tao, basta malinis ka. Malinis ka. Kasi hindi naman kinakailangan ng pera para maging malinis ang isang tahanan, di ba? I mean, ano na lang ba yung magpunas-punas ka? I-organize mo yung mga gamit mo, hindi yung sabog-sabog, kalat-kalat. Kumbaga nakadepende talaga yan sa nakatira sa loob ng bahay na yan, di ba? What more pa nga kapag hindi ka mayaman? Dapat nga mas maayos ka, mas masinop ka kasi wala kang pwedeng pakisuyuan, wala kang pwedeng utusan na maglilinis para sa'yo. Well, pwede naman ako. Babayaran mo nga lang ako 1,000. Charot. So bottom line mga yes friend, alam ko nga para sa iba ay kababawan ng topic na to, no? Ang usapan natin ngayong gabi. Pero it has a very, very significant thing para sa personalidad natin, para sa karakter natin. Diba yung pagiging maayos, pagiging masinop, malaking factor yan ng personality mo. Malaking part yan ng definition ng ibang tao towards sa'yo. Kaya sana i-take mo to as a reminder na it's better to be organized than yuck. Ay nako, kaya naman sundin natin ang kanta na bahay namin maliit lamang pero may linis ito. Oo, madali lang naman linisin ang bahay lalo na kapag meron kang ilalaang panahon at oras, 'di ba? Yung day off mo, alam kong pagod ka diyan sa araw na 'yan, gusto mo magpahinga pero kahit papaano, 'di ba, ilaan mo siya at kung may magkakalat man, pakibatukan. Charot. Ay nako, anyways, share ko lang yung boss namin ayaw din ng kalat dito sa opisina. Masinop siya, malinis siya. Kaya nga uuwi na ako. Ayaw niya ng basura dito sa opisina. Kaya uwi na po ako. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB. Mwah, mwah.